Who controls the political narrative at the moment, sa iyong opinion? Of course. Kinsa man mga igalay makakontrol ni ini. Kinsay nagkontrol karon sa naratiba mga igala sa itong nasod, atong patubagon si Auntie Claire because she knows. Sige, tubag Auntie Claire. XFM Katropa. Who controls the political narrative at the moment, sa iyong opinion? Of course. The executive. Ay, Who controls the political narrative? sige, padayon. Patubagan katulo. Who controls the political narrative at the moment, sa iyong opinion? Of course. The executive. Who controls the political narrative at the moment, sa iyong opinion? Of course. The executive. Okay na. Who controls the Tama na. political narrative? XFM Katropa. So, who controls the political narrative today? Karon mga panahon na, mga igala, in your opinion, ipangutana si Auntie Claire, musalig tani ha, ano man, kabalo siya, suod siya sa presidente, ano man, kaya ba niya inyong presidente, ayaw ni. Kani, Mr. President, tun isa ni, istadihin na, ayaw siya pataka niya. Di ba, kaya ba niya mga igala istoryahan ng Pangulo? Pasabot mga igala, kung gikan ni mga igala coming from the horse's mouth, ika nga, then this is accurate. No? We will hold into it as true, mga igala, karong panahon na. So, kinsay nag-control, mga igala, sa politikanon, nga lakang karos Pilipinas, sayo na tubag, Auntie Claire. Di ba, Auntie Claire? Sa tubag, executive, mga katroba. Nganong ipahid man nila dito sa uban. Nganong ibutang man nila dito kang Sara. Nga nag-control this narrative karong mga panghitabo, mga igala sa ato ang nasod. Ang ato naman ay ihikotibo. Kunya patuuhon pa nila mga higala ang tao nga niining tanan nga mga panghitabo karon sa impeachment, sa kining panagbahin-bahin sa Senado, no? O kining pagpalagpot mga higala sa mga tao nga gasaway sa gobyerno. Sama kang miyaw. Nga wala kuno mga higala kalabutan. Ang kamot mga higala sa Pangulo dire. Dili. Bisag kinsay imong paistoryahon mga higala, no? Gawas siguro katong mga political expert and analyst mga higala nga atog yung BBM mo simhot mga kaigsuunan. Gawas siguro ato ang uban mo ang mga tao moingon gyud dili nimo malimod nga dunay impluwensya ang Pangulo sa Pilipinas sa panghitabo karon diha sa impeachment, diha mga higala sa Senado, kang Bato, kang Digong. Ano man, kang Digong palang daan, they keep on denying wa sila labot sa una, pero nadugay, migawas, bisan sa baba ni Auntie Claire, niingon sila, gisurrender na to. See that? Kung niagi, wa sila magahigalay giangkon, pero karon nanggawas ra gyud. So kung nahimo to nila mga higala kang Digong, ngano di man nila na mahimo kang Bato. Nya moingon sila wa sila labot ana, di na tinuod. Gialaw na nila mga kaigsuunan. Klaro kaayo ang ilang kamot. Klaro kaayo mga higala ang impluwensya sa gahom ni ining presidente sa panghitabo. Ano man? Plain and simple, gamhanan ang Pangulo. Bullseye. Bullseye. Alas 9:33 na may galandag na sa tubag Banagubanuban. Nangay-dispensa dili usa daw siya motingog about sa isyo, pero human ani karon nga sesyon kung unsay resulta motingog na daw siya. Pakuntakon lang ta para ma-schedule. Sige, mayo na. Salamat kayo Vice Mayor Ramil Medina, no, diya sa Mawab. No, mas mayo na siya Vice Mayor. Kay daghang natinga. Daghang natinga manggod. Ato na hisgutan niya kay alas 9:34 naman. Tapuson sa dako ni mga igala ning mga hisgutanang nasyonal. Bullseye. Bullseye. So if the executive controls the narrative of the politics mga higala karon, so whatever happens sa hitabo karon atong panahon karon mga higala, ay ko inag moingon na dayon ang Pangulo, hindi ko alam yan. Wala ko'y labot diha. Mo na ginaingon PBBM. Pabuang-buang man.